Hello! What's up? What's up, gamers? Woo! Isa na namang episode. Isa na namang episode. Umabot tayo ng ganito katagal. Maraming salamat sa mga supporters natin dyan, sa mga nagmamahal. Nakakatuwa kasi at this point, may mga nagtatanong, tagal naman ng mga inedit, nag-iabang kami ng mga season. Sorry na. May mga nag-aabang ng mga season, may mga nag-aabang ng series natin. So, maraming salamat. Pasensya na kayo, pero padating na. So, isa na namang pirmahan ang ating mararamdaman. Welcome kayo dito, abang! Nagre-retouch ng mga mukha nyo, tulad ko. Habang naguhugas ng bigas. Sarap. Habang nagkukumpuni ng inidoro. Uminom ng kape. Yes! Napaka-normal! O kaya kung trip nyo makinig kayo ng isa pang podcast habang nanonood kayo ng YouTube habang nakikinig kayo. Multitasking. Kompleto na, no? Isa pa. Nice. Ayun. So, ang ating guest for today, isa siyang well-respected performer, isang napakalaking pangalan sa larangan ng musika. Ito yung tumalo sa atin nung Christmas Carol nung 4th year tayo eh. So, malaki bubog ko dito. Yeah. A very brilliant mind. Talagang isang henyo. Our Kuya Pabs, Julius Kyle Pablo. Welcome. So, tell us about yourself. Oh. Interview, no? Panel interview. How do you see yourself 5 years from now? To my eyes. For the record, hindi ko nakita sarili kong, matalino. Malikot utak. Yun yung parang term. Na parang, utilize ko siya in a way na maganda. Yun. Ano bang kwento ko sa sarili ko? Ako'y currently nagtatrabaho bilang musician sa umaga. Sa gabi, no? Sa gabi, tapos sa umaga, tamang tambay lang ako. Sa mas gabi pa, kalaro ko itong mga to. Yes! Katrabaho sa Minecraft. Katrabaho sa Minecraft. Trabador. Rock and Stone. Kung hindi Rock and Stone, Minecraft. Yan. Minecraft. Ganda ng bahay natin sa Minecraft. Isa na ng Sa akin yung pinakamagandang bahay. Ay, Real. I vouch for that. Napakatotoo. Objection, Your Honor. So, paano nga ba natin nakilala to si Kuya Pabs? Ako ba bang sasagot? Hindi, sige, kami nga Kuya Pabs na eh. Paano ko nakilala sarili ko? Hindi. Di ko pa kilala yung sarili ko eh. Actually, ang first encounter, hindi ko alam kung paano tayo naging magkaibigan, Kuya Pabs. Pero, ang naalala ko lang is magkaklase tayo kasi yung mascom sa school natin is pinagdidikit dahil yung mascom nga very minimal ang enrollees niya. Zero to none, ganun. Small yung population ng mascom. Yeah. So, na taong nadikit sa amin si Kuya Pabs. Tapos, actually, hindi ko talaga alam. Kaya ba? Wala talaga akong idea. Nagkaroon na lang ako ng mukhang, uy, may Kuya Pabs kami, ganun. Ako we go way back. Well, matagal ko na siyang kilala, high school pa lang. Pero wala kaming meaningful interaction ng time na yun. Kasi yun yung mga panahon na nag-a-addict kami sa parkour. Literal na tumatambling kami. Ayun. Nagkaroon ako ng parkour phase. Bagong David Lore. Nagkaroon ng parkour phase. Ayun. Doon ko siya natuto si Spider-Man eh. Ako nagturo kay Peter Parker talaga eh. Ayan, nagsimula doon na nagkakasama kami sa mga parkour sites or spots, gano'n. Kasi
Yung mga time na yun, limited yung circle ng mga nagpa-parkour dito. Mhm. So, kami-kami lang, pag nagkakayayaan na, uy, dito tayo sa ano, ayun, kami-kami lang din yung nakikita. So, doon ko siya unang nakilala. Pero, naging close kami, college na. Sa, isa na namang David Lore, sa teatro Yun. na performing arts na college namin. Doon kami naging close. Ayun. Kayo ba? Paano nyo ba nakilala si Pops? Paano nyo nga ba nakilala si Pops? Ako, naalala ko kasi NSTP ata yun or basta nasa Delta, yung malaking room. Usually doon pinagsasama yung mga maraming course, diba? Naalala ko, naglalaro kasi ako ng Pokemon nun. Parang ito yung pang first memorable moment ko kay Kuya Pops na naglalaro akong 3DS doon, tapos nag-comment siya, sana all may 3DS. Hindi siya sana all. Parang ganon yung context ng comment niya. Tapos ayun. Pero yung mas naging notable siya sa akin, yung sa mga tea garden. Pag laging tumatambay sa tea garden doon sa school natin, doon makikita mo siya. Saka, syempre, pag tumutugtog si Kuya Pops, diba? Common Sa ground mga kasi event. talaga yung tea garden, eh, no? Oo nga eh. Lahat ng Makita tao. mo, napaka-iconic kasi ng mukha ni Kuya Pops. Ewan ko, may something eh. Pag nakita mo siya, parang may Nagugutom dating. ka ba? Try ha. May dating. Ano yung pasensya na? Siopaw lang. Pasensya na siya. Saka yun. Okay. Yung mga memes ni Kuya Pops, nagkakasundo kami dyan. Saka yung mga, basta, yung humor. Tapos pag nag-get together dun sa mga table sa tea garden, dun ko siya sabi ko, ay, he's one of my people. Man of Matic culture. na, no? Ayun. Wala nang ano. Ako naman kay Kuya Pops, talagang we go back. Mhm. Talaga. Ito, pinaka-oldest memory ko kasama si Kuya Pops. Sa ano yun? Sa Gordon Heights. Hindi, sa Jackson pa nga. Sa Jackson, yan. Yun yung unang beses ko nakita si Kuya Pops kasi si Kuya Pops, friend niya, yung ex nung tita ko. Ngayon kasi ex ng tita ko talagang sobrang dami niyang friends tsaka sobrang kulit niya rin. Siya nag-introduce sa akin sa mga rockers, mga headbanger music. Tapos, may Teka isang lang na. beses... Naalala ko yung music ba? Naalala ko yung headbang na pero that's another. Yeah, okay. So, Go. kami ni Kuya Pabs. Actually, nung time, hindi ko pa talaga kinakasusuyo Kuya Pabs kasi LM pa lang ako nun. Wala pa ako sa high school. Sila pa lang ang high school nun. Kumbaga para sa akin, sila yung mga cool. Oh. Tapos, may isang beses, tumugtog sila sa Gordon Heights. Yun. Simula nun, no, nakita kong tumugtog yung banda nila. Shout out nga pala sa banda dati, yung mga banda noon. Tumugtog sila. Una kong tinanong ng pangalan, si Kuya Pabs. Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Julius. Yung Julius pa yung sinabi niya sa akin. Sabi, okay. Tapos yun, naging mag-friends sa Facebook. Tapos yun. Simula nun, di ko alam, nung pumasok naman ako sa lore ko na yung band era ko, di ko alam, sila rin pala yung mga kasama ko dun. So yun, lore ko yun. Nagbanda din ako. Pero, little bit. Yun. Anong pangalan ng banda mo, sir? Ay, Deadliest Attraction. Yun yung banda namin. Deadliest Attraction. Sige, Pabs, anong pangalan ng banda niya nun? Chromatic Scene. Necromatic Scene. Yeah. Mga Halatang mga Teka lang. 2010 yung mga pangalan. Teka lang. Wait lang. For Troy and David, kung magkakaroon kayo ng banda, anong pangalan? Pirmahan session. Wala na maisip no? Hotdog, hamburger, itlog. Pantusap like hotdog hamburger. Oh my gosh, wala akong maisip. Ikaw, Jude. Di ba? Sibi mo, ewan ko Netherite ba, Mama. Dinamo lang ang drop to. Tigilan nyo nga to.
Hanggang ngayon. Sabi ko sa inyo, stop nyo na yung server na yan eh. Talagang hindi nyo mapipigilan. Anyways. So, ang akin, first question ko kay Kapabs. Who do you consider mentors na parang sa tingin mo na okay, naging ganito ako dahil may mga pinagkuhaan akong traits sa mga taong to. Like, name ka at least 3. Ganun. Mhm. Paano namin minahal yung Pablo na meron kami ngayon? Ganun. Paano ba? Kung sa music side, marami. So parang hindi bilang sa isang kamay parang yun. Pero siguro ang notable, okay lang magbanggit ng pangalan dito ng external. Yeah. Yung teacher ko nung high school, si Sir Abel Lemos. Hindi lang sa pagtugtog, pero pati na rin sa parang pagiging kwela. Tsaka kasi parang hindi, mali yung term na hindi seryoso. Parang he's having fun while doing art, while playing. Mhm. Tapos nung may kanya-kanyang lore dito, no? So yun, may church era din, no? From 2013 to 2017, I think. Yes. Si Kuya Tolite Santiago. Siya yung naging, talaga literal na mentor, no? Para spiritual mentor. Mas marami rin siyang naitungkol sa akin. Hindi lang parang mga tungkol sa spirituality. Practical things. Ano pa ba? So far, wala ako kasi ano bang tamang term? Parang free spirit, yun. Madalas akong nag-explore ng things on my own. Lalo na so, yung mga siguro, masasabi ko na nakuha ko sa ibang tao is not by them teaching me, pero me observing them. So, ayun. Ako may tanong ako kay Pabs. Since obvious naman, sabi ko nga iconic ka, di ba? May presence kang ganun. Lagi ko kasi napapansin kay Kuya Pabs, meron siyang yung hairstyle niya palagi. Facial hair, yung hair niya. Kasi naalala ko yung nagtatrabaho pa ako yung way back 2021 kasi nakikita kami sa isang 7-Eleven. Grabe talaga yung dating ni Kuya Pabs. So how do you maintain your yung facial hair, yung hairstyle? Kailangan ko mag-debut story ng facial. Isa facial hair parang kaya ako naman siya. It's for my hair. Hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na yung style. Sa buhok naman, parang kung anong makita ko na hindi siya sunod sa uso Parang interesting to tapos parang after a while parang maging uso siya, parang gano'n. Ito, parang, actually hindi, itong mallet na to parang try ko lang parang overdue na. Kasi nung time na nagmamalit yung mga tao, pandemic doon, so walang barbershops. So hindi ko na-try. Tapos ito parang okay na, wala nang sa opisina. Gano'n, nagtatrabaho na ako ng tumutugtog na. So parang, sige try ko nga, parang gano'n. Tapos yung sa mga dati naman, parang enumerate ba natin yung naging hairstyle ko. Sige, yun nga, nung sa school natin dati. Mini-maintain mo ba yan kaya, Pabs? Maintain mo? Talagang free. Talagang yan, free. Ano ba? Walang di ba kayo products. nakikinig? Walang Free products. spirit nga eh. Okay. Pero yung buhok ko, naglalagay ako ng mga, pero hindi ko kasi hindi tayo sponsored. Imagine mo pag Actually, magpapa-barber. Sabihin mo, Kuya Pabs, baka naman. Baka mamaya, di ba? If alam niyo yung curly girl method, yung mga products doon. Basically, yung mga products na walang sulfates, walang acetates, stuff like that para sa buhok. Kasi, kulot ako. Yun lang naman. Pero, mostly, parang papagupit ako ba niya. Tapos, sige, pahabaan natin kalahating taon. Tapos, So, ilang buwan yan, Kuya Pabs, yung balbas mo? Wala akong question sa, sa hair eh.
maganda yung buhok mo. I mean, hindi ko naman sinasabi, hindi maganda yung balbas. Mas Kailang, interesting yung ano. Gets. yung sa balbas, ilang buwan? Base sa, kasi ako hindi ako matandaan talaga. Okay. So, Matanda base mo lang. sa mga picture, base sa mga nakikita kong picture, nagsimula ako magpahaba ng balbas 2019. Oh, Nagbalba 2019 ako. pa yan. Nice. Oo. Pero kasi, pag umahaba Mas mahaba minsan pa may yan isang nung- strands na parang ganun. So, parang pinupupulot. Oh, okay. Yun na. Kumbaga, Pinapangkat- ginugroom mo siya. Okay, kaya ako, Conscious rin tuloy talaga ako. siya. Ako rin meron eh. Sana all may beard. kaya ako natanong kasi, tagito, gusto ko siya ma-achieve. Kahit yung kay ganda Ren, nga eh. kahit yung kay Ren, nagagandahan ako sa balbas na ganyan. Ano, Daya. yung akin, talagang, ano siya, kumukulot. Di siya, gumaganon Hindi yan, no? siya yung... Actually, Di siya- di siya lumalaylay. Ganyan, no? Ganyan yan. Yeah. Tapos bakit? Yung sa inyo, parang pwede nyo suklayin, sa akin, hindi. Tapos ito pa, hindi ko siya napapahaba kasi, mainit siya sa mga mata ng pamilya ko, sa mga anak ko, sa mga, okay. Shout out po sa kapamilyang, ayan mo. Pang family. Ayan, lagi akong pinagdidiskitahan, mag-shave ka nga, yan. Parang, gusto kong ipakita, sige, Pabs, mabuting tao, tapos gusto ko ng ganun. Ako meron ako 3 piraso. Lapit Paano mo ka sa ko- camera, lapit mo. Paano kami maintain to? Meron ng 3 piraso dyan. Baby pa kasi kayo, David. Let it grow lang, maniwala ka. The Pablo hairstyle pag pupunta ka sa barbershop, no? What do you want? Gusto ko free-spirited. Say no more, fam. no, Say no more, words. fam. Yeah, yun lang. Isang spirit, kung gusto The ko free maging spirit, spirit, spirit animal ko, sige, Pabs. Free spirit Yun. lang. Carefree, relax. Ako, may tanong ako. Sa current lineup ng gigs mo ngayon, alin dun yung pinaka gusto mo? Version nito, sa akin, tinanong yung mga... Pwede ka rin Sorry. Oh my God. pwede ka rin mag-vlog. Baka pwede nyo siyang panoorin sa mga gantong gig. Ganyan. Pero may answer ako kasi sadly, nawala na for reasons hindi ko ako. Kasi baluga siya yung Tuesdays namin. Sa ngayon, yung kumupit sa amin, yung time na wala kaming gig, na pala, band ko is ANK. Kasama ako partner, paras kami kumakanta. ANK acoustic with Ate Arnie. Nung time na last year, wala kaming gigs, tapos parang binigyan nila kami ng isa. From simula, nung nag-form kami ng which is August 2022, hanggang ngayon, sila pa lang yung gig namin na, yung venue namin na hindi nawawala. Parang lahat ng previous venues namin, parang, ganun na buhay banda eh, parang walang walang stable, kumbaga. But when they need to cut you off, whether personal or impersonal reasons, whether business or not, it's part of it. Lalo hindi kami nakakontrata. Pero basically, freelancer kami. So, itong and Izakaya, which is galing ko lang ako. I have to say sila yung favorite ko na venue. Kasi when you play there, you play rich it. Hindi ko parang pressured na okay, I have to play this way. You can be yourself. They encourage me to be yourself. Play songs. That's sa'yo naman bilang artist. If you discern na yung songs na gusto mo, hindi gusto ng mga tao, syempre you have to adjust. Pero yun, for the most part, may additional ako dun sa ni David. Tagito, may mga nakakita ko mga interview about musicians na parang nakaka-encounter daw sila ng mga parang hindi magandang experiences. Like, for example, talagang binubu or pinapababa sila ng stage or ibahin mo na yung kanta mo or di ka marunong kumanta, mga ganun. Di ko trip yung kanta mo. Naka-experience ka ng ganun? Yes, pero hindi sa audience, sa owner ng establishment. Damn. May time kasi na talagang ang lala ng boses ko. Mas malala yun Mga end of 2022. So merong, syempre di ko papakalanan, ayokong manira ng pangalan dito. May isang bar kami tunugtugan dati. Tapos parang, kung may hinihinaan ka, tapos parang binigyan ko ng pag unang kumanta ng matataas, gano'n.
ano yun usually mga request yun So, gano'n. So, parang dun, yun lang naman. Tapos actually, naapektuhan yung confidence ko nun Pero hindi naman in a massive way. Pero, yun lang. Sa audience so far, wala naman. Wala. So, yun. Saka nga pala, nakalimutan kong bagitin yun. And Izakaya, sobrang good ng food doon. You guys should. Kung sino man nanonood nito, malapit sila sa Poco Hotel. Chapter pa. Parang nagutom na ako dyan Try nyo. Kaya Pops naman gutom These pa are naman nga ako. Japanese food, global cuisine. Japanese food, oh my God! Oh no. Kuya Pabs, di ba sabi mo isa, parang deep yung connection mo sa music. Isa rin yun sa mga nasabi mo na, at saka syempre musician. Ano yung range nung mga kaya mong, as a music, anong range ng instruments yung napiplay mo? Hindi kasi, duda akong lock in ka lang sa gitara. Kasi nakita ko sa likod mo may gitara. So, kumbaga, ano yung range mo? Kasi ako, one time nakita kitang nakita kitang, ewan ko kung saxophone yun or basta, yun, clarinet. Nakita kitang nag-play ng ganun. So, hindi ko siya in-expect. So, ano yung range ng mga instruments na napiplay mo? Ang masasabi kong proficiently, bass guitar, tsaka percussion instruments. Pero yung drum set, may drum set. Pero yung mga kaya ko, na siguro, ayun nga, yun, tulad ng clarinet. Pero nung clarinet, ayoko ng ganito kasi parang iyabang ko. Ito na naman ako. Wala, yun. Kasi ako, kumbaga ako Hindi, pero parang, you always, surprise me with, with a new instrument. Parang, ayos, hindi ko alam yun Parang gano'n. Pero so far, ang mga nakahawakan ng instrument na natugtog ko ng on some level, proficient, is clarinet, saxophone, ano pa ba to? Bandurria, kung alam niyo yung bandurria. Ganun yun, di ba? Tapos, ano siya, di ba? Parang ginagan talaga. Ano pa ba? May kanta nun Ay, sorry. Sa radyo, anyways. Sarang Kung alam mo yung yung kanta ni Easy Mail, yung niya, yung sinample niya, ronda niya yun. Which is nagkakante ng Ano yun? 2200? Yung, yung Karinyosa? Karinyosa, niya. Yung Tayo'y Pilipino ba yan? Panalo. Yeah. Tayo'y Pilipino. Ang frustrations ko, yung mga frustration ko na instrument, kaya lupit ako kay David. Ewan ko, nabanggit ko to. David Lor na ba to? Magaling mag-violin si David. Lord drop. Isa siya sa mga pinaka-proficient. May violinist nga pala tayo dito. Hilig siya sa violins, guys. Violente talaga. Violence. Grabe ka naman. Tao. Naalala ko yun yung kay Alma Moreno. Lord drop, guys. Nagtumutugtog ako violin. Sabihin nyo sa amin kung gusto kung gusto nyo magtumugtog si David. Wala, ganun. May lapin sitas. Punta na lang kaya sa inyo, no? Oo, kala mo napakalayo ng bahay mo sa akin. Bahay lang po kami ni David. So, yun lang naman, feeling ko. Kung may iba pa, siguro nakalimutan ko. May mga nahawakan ako possible na hindi ko matanda. Pero ang masasabi ko talaga, frustration ko is piano. Piano and violin. Yung mga gusto ko matutunan. Yun yung gusto ko matutunan, yung piano. By the way, sa ating apat, ano yung mga instruments na, obviously si David, piano. Pero meron ka pa bang ibang, David? Ano ba? Like, actually, ibang instrument, like ganun. Recently, naghumawak ako ng ukulele. Pero so far, di ko pa natuloy. Yeah. Ayun. Nakakatugtog ako happy birthday sa ukulele kung counted yun. Ayun. Yun lang naman. Violin, piano, ukulele.
Ren? Ako? Paano bang instrument yung ibang tinatry? Hindi, I mean, O alam mo na? alam mo na, ganun. Parang, for example, nakakita ng ganitong instrument. Kaya mo siyang tugtugin gano'n? Oo, may alam kang kanta, ganun. Pinaka-basic na kasi yung gitara eh. Lahat naman meron eh. Tsaka Gitara. sabi ko nga, di ba, nagkaroon ako ng band phase. Nag-drums din ako. Pero pero talagang pukpok lang. Talagang, lang. Naalala ko yung sa cellphone pa nagda-drums Tapos naman, recently, ito, sobrang recent na to. Kasi sa trabaho namin, merong piano dun sa likod. So, every time na downtime kami, meron akong alam mo yung mga sinusundan mo lang sa YouTube ng mga kanta na piano tutorial, easy. Tapos yun, tinatry ko siya. Hanggang sa ngayon, kaya ko nang magtugtog ng isang buong kanta. So, kaya nga parang sinunod ko lang yung 15 minutes a day na rule na if you try it 15 minutes or just practice 15 minutes, in 100 days, medyo proficient ka na dun sa aspect na yun. Tapos yun, piano. Yun, nakakatuwa. Sarap magtugtog ng piano kasi pag yung mga matatanda, naririnig ka. Kahit di nila alam yung kanta, that is beautiful. Ako kasi Texas Instrument lang yung scientifical ko. Ayun lang alam ko instrument na galaw. Sorry na, hindi ako musically inclined sa mga instrument. Pero kung sasabihin nyo sa instrument, gusto ko matry piano kasi, ewan ko yung may tunog kasi sa piano na parehas may keyboard ba? Okay, keyboard siguro dahil computer na. Keyboard pa rin nasa utak mo. Siguro sinasabi na mahaba daw yung mga galamay ko, ganun. Kaya parang gusto ko matry. Saka yung mga anime na mga pinapanood ko kasi magaganda yung mga OST nila pagdating sa mga piano. For example, yung Your Lie in April, yan, parang na-inspire ako. Pag nagkaroon ako ng time, gusto ko piano. Speaking of... Pero ngayon, marami kasi akong di ko ma-focus di ko okay lang yan. Ano ka ba? Maraming mga lutang moments na hindi ko magagawa dahil pressure, walang dito. Hindi na lamang ka nga sa amin sa computer binabala ko naman bumili ng yung parang keyboard. Parang kasi parang pag may presence ka ng instrument, kahit di ka marunong, titatry mo, 'di ba? Kaya feeling ko pag ginawa ko 'yun, pag tinry ko, baka malay nyo, makikita mag-Mozart na ako dyan sa kanto-kanto. Ganun sa tayo. Bawat kita mo ng ng piano, maggaganong Tananana. Ikaw na pala yung tumutugtog kay Mr. Bean, no? Oo, parang ganun. Pero ngayon kasi pa ako, mulala pa ako Kaya di mo ako matuturuan. Sabihin mo lala, sir. Wala ka pa This time naman, hindi ko naman sinasabing all time na mulala. Okay, ganun. Sorry, ako kasi all the time, sorry. Speaking of mulala, buti na lang na segwayan tayo ni Troy doon, mabilis actually, nandito tayo sa natin. Pasensya na sa mga nanonood. Isang malaking introduction yun sa buhay, musika at isang henyo naming kuya na si Kuya Pabs. Pupunta tayo dito sa topic natin, real topic natin, which is mga lang naman, mga makukulit na kwento mula sa mga mulala moments, mga ganyan. Mulala moments, brain fogs, mga basically si Ren. Yeah. Sabi niya mga FPS drop sa utak, mga ganun. Mga brain fart, brain buffer. Mga skill issue bigla. Yung from 160 to 0 na FPS. Alam niyo, ang dami kong ganyan, yung mga bagay na lagi kong ginagawa, matagal ko nang ginagawa, at regular kong ginagawa. Pero may mga time na pag gagawin ko na, paano gawin to? Meron pa yan sa mga spelling. Kahit minsan, uy, ano spelling nito? Parang,
lagi mo siyang ginagamit, pero di mo ma-sure yung mga spelling, mga ganyan. So, Professor, spell mo nga. Hindi ako biglaan try, hindi ako ready. Teka lang, Sorry. magsasearch lang sa atin. P-R-O... B-O-K-E for broke. Ano tayo dito? Double R. Ako recently, isa sa mga nagulat ako kasi 'di ba nga lumabas na yung mga recent ng Marvel. Recent series ng Marvel. Tapos may isang character doon na ang dami kasi niya si Kang. He Who Remains Kang. Ngayon gagawa sana ako ng tweet sa Twitter ng X? X na pala siya ngayon. Anyway. So, nagawa sana ako ng tweet. Ngayon, nung itatype ko na kasi He Who Remains, dali lang He Who Remains, HWR, basic. Yung kay Kang the Conqueror, sabi ko, bakit parang mali yung spelling ng Conqueror? Takina. Ginawa ko C-O-N-G. Conqueror. Kang the Conqueror. Diyos ko. Tapos, hindi ko, G, tapos K-E. Sana diniretso mong congressman. Kang the congressman. Kasi, tawag dito, sabi ko, fuck, bakit ganun? Yeah. Sabi ko, i-check ko muna. Tapos sabi ko, fuck. Check mo nga yan. Pipindutin ko pa sana yung tweet kagad. Kasi tapos na ako magsulat nung sulat ko Tapos buti na lang, binasa ko mabuti. Sabi ko, Conqueror? Bakit ganito yung spelling? Taga lang, tignan ko nga yung spelling. Tapos yun, sabi ko, alam ko naman yung spelling nito. Bakit naging ganito ako? Congressman. Kang the Congressman. Kang the congressman. Imagine ko yung mukha niya. Anyway. Naisip ko siya si Kong TV. Tapos ko, mukha ni Kong. Kang the Kong TV? Kang the Kong TV. Tapos kangkong mo na lang din para shortcut. Ganun. Kangkong TV. Oh my God. Ayun. Sa akin ba? Wait lang. May isa akong marami kasi akong kwento mula sa mga sa mga mulala moments Pero merong isang nakakatawa. Hindi, lahat sila nakakatawa actually. VBS camp to. Tapos yung church namin malapit sa bahay ng tita ko. Tapos makikiligo na kami. Pumunta ako sa kanila pero walang nakakarinig sa amin. Sabi, tita, ganyan po. Pabukas po ng pinto, ganyan. Tapos wala talagang bumubukas. Tapos bumalik na lang ako sa church. Tapos chinat ko siya, tita, pabukas po, ganyan. Ang nasend ko, tita, pabukas po ng libro. Tapos sinabi niya sa akin, mga ilang minutes na, JJ, anong libro? Tapos literal na naghanap siya ng libro. Hinahanap niya yung libro. Ako kasi, sabi ko, ba't nga ba libro yun? Siguro kasi dahil, alam mo yun, magtuturo ako ng mga bata, tapos may mga associated sa books. Tapos, sabi ko, pabukas ang pinto, ba't po pabukas ng libro? So, parang, ang nakakatawa kasi nagbukas siya ng libro. So, masunurin yung tita ko na yun. Sabi mo, doon bad din yung tita mo doon sa Di niya man lang question, no? Hindi ko na siya, anong libro bubuksan? Hindi niya question na, bakit siya nagpapabukas sa libro sa akin? Di isipin mo nga, down bad din yung tita niya. Isang malupit. Baka brain fog din ng tita mo ng time. Same pala kami, no? Same kayo. Kaya di siya nag-isip, kaya nagpapabukas sa libro to. Yung mahirap pag both parties. Tapos, meron pa akong isa. Actually, kasama ko to si David. Tapos, naglalaro kami ng naglalaro kami ng basketball. Yung sa parang time zone. Sige. Hindi lang si David kasama mo nun. Oh my God. Tapos, tagito, naubos ko na yung bola. Tapos, si David,
napaka-supportive niya. Ang ginagawa niya kasi, kada hulog ng bola, inaabot niya sa akin, tapos sinushoot ko naman. Tapos, biglang, etong si David, sinapian ng kalokohan, di ko alam, may bag siyang nahablot. Kasama namin. Bag na kasama namin. Eto, shoot mo to. Maliit. Binato ko agad. Without, without second thought talaga, binato ko talaga. Tapos, yung kaklase namin na yun, nagtampo na siya, parang, hindi niya na kinuha yung bag niya, dumiretso na siya sa bus. Field trip kasi ito eh. Tapos ako talagang si David sumampa na dun sa, hindi niya maabot. Tapos, tinawag na namin yung technical yung mga maintenance guy ng mga, Kuya, pakuha ng bag, kuya. Kuha po, pasensya na. Tapos mapapatanong din sila, paano napunta yan dyan? Paano napunta yan dyan? Tapos di ako makasagot, parang, pasensya na po, ganun. So, yung mga ganun lang. Actually, yun yung mga brain fogs talagang mga mulala mo. Mga NPC moment. Parang, actually, hindi lang kasalanan ko yan. Si David, dinabot niya. Ito, bato mo to. Binato ko agad. So, talagang isang malupitang kwento yan na Hanggang ngayon. Hanggang ngayon talaga. Talagang ultimate, wala talaga akong brain cell siguro kapag nagbabasketball, ganun. Umaalis. Nagre-regress yung utak. Ikaw Kuya Pabs, ikaw may mga gano'n. Everyday mulala ako eh. Yung pumangking ko madalas tatanong. Mulala, tatanungin. Dito ka where you, kasi nag-dissociate na ako. Dalas ako nga. Tapos, kala niya parang nakatingin ako somewhere, parang ang hindi niya, yung mga tumatang sa utak ko, paano kayo gumawa ng kanta sa Minecraft? Mga ganun lang. Ano kayo magandang build sa Skyrim? Ganun. Kala niya may tinitingnan ako. Pero ganun lang talaga nasa utak. So, yun. Ano ba, mga experiences ng lutang. Matalas akong natitimpla ng, wala ko ba taalalang major eh. Siguro hindi, may isa akong naalalang major. Nung bata ako. Madalas nangyayari to, pati nagpapabilis tindahan. Kaya ba, nagpapili ng bigas. Kasi nung uwi ko bigla. Suka. So ako naman, sa-uwi ko, sukat na ako. Tapos pinapili na nanay ko, tapos parang mga ilang beses nangyayari yun. So pa. Ang dami yung stock ng suka sa bahay. I mean, iba-ibang naman. Kunyari, may notice kay Pabs. Toyo naman. Ako naman, ang pinili ko, parang magic syrup, ganun. Madalas yung bata ako tapos parang naging naging trick ko doon. Pag pinabili ako ng isang bagay, pag naglalakad na ako papuntang tindahan, pinabili ako ng fruit. Papili. Naglalakad ako. Puro ganun lang nasa uto ko kasi kapag parang nawala sa akin, pero yun, ngayon parang ayos ko naman. Hindi ba strategy mo yan kaya Pabs para hindi ka nautusan next time? Medyo nakakakuha ako ng strategy, Hindi kasi bunso ako eh. So, okay. Wala talaga. Utusan pa din. Parang di ba nagkakaroon ng second, yung mga kapatid mo? Huwag ka na kaya utusan si Kyle. Parang, baka suka na naman. Baka suka na naman mabili niya. Ilang galon na lang suka yun nandito. Parang, suka na rin. Sa'yo pinabili ng pancham, bumili ng suka, no? Patang asim. May tama yung pancham eh. May sipa yung pancham. May hagod. Bagong flavor. Sa akin sa akin hindi rin siya major eh, pero eto alam niyo naman ako, hindi ako mahilig sa ketchup. So pag kumakain ako ng french fries, plain lang. So pag kumakain ako fries, hindi ako nagsasawsaw. Unless siguro kung cheese, gano'n, or siguro gravy, pero madalang. Pero usually hindi ako nagsasawsaw sa fries. Pero one time, na nasa McDo ako with friends. Makain akong fries. Sabi ko, parang gusto ko magsawsaw. Hindi ko ako french fry. Sawsaw ako. Nasawsaw ko sa Coke.
Very nice. Very nice. Nasawsaw ko sa Coke, tapos nagpanic pa ako. Hala, nasawsaw ko sa Coke, tapos kinain ko. Ay, Para din naalala ko tuloy yung, oh no. Anyway. Ay, tapos, hindi maganda yung lasa ng fries na sinawsaw sa Coke. Like, sala mo na ngayon. Okay na. Ganun nung moment nung... Speaking of ganyan, yung mga panic, ano ako pag nakahulog ng bagay, sinisipa ko kasi ang nasa utak ko, masasalo to prevent further damage dun sa gamit. Kunyari, nahulog cellphone. Oh my God. Parang monkey brain mo. Tapos ang klase lang. Sipain ko. Sa mangyayari, lilipat pa lalo. So yung parang nag-ano ka pa, no? Nag-formulate ka pa yung velocity ng object, ganyan, bababa. Piling mo kasi may spider senses ka, masasalo mo gamit paeg. Oo. Tapos kapag nalala mo pa, andun na yung Meron ako naalalang ganyan, pero hindi sa akin. Isa sa mga kaklase natin. Basta nahulog niya yung cellphone niya. Tapos kasi yung isang braso niya, parang na-operahan dati. Tapos nung nahulog yung cellphone niya, yung kamay niya na yun yung napang-try niyang napang-try niyang pangkuha. Tapos hindi naman siya nakakatawa. Parang ako lang, parang siguro nag-brain fog din to, kaya... nakalimutan niya, ganun. Nag-brain fog. Hindi naman siya nakakatawa in general. Parang, yung kung ano lang yung tumakbo sa isip niya, pumasok lang ako, parang, brain fog ka, no? Baka dominant arm niya kasi may pilay doon ka. Siguro. Sana reflexes yun eh. Ano bang nahulog? Cellphone, no? Cellphone. Ang halaga pa naman ng cellphone. May pa ako, may ilang lutang moments pa ako. Ito naman related sa trabaho. Ayos na sobrang ramdam ko yung parang distraction yun. Sobrang pagkalutang. May inaaral akong lyrics. So, ginagawa ko sa nagpapaktos ako. I-play ko yung isang kanta, tapos lyrics, di ba? So, i-play ko, parang syllable by syllable, ginaganong ko. Tapos, play ko. Tapos, so, papakinggan ko. So, tapos, ba't di ko napakinggan? Ulit ko ulit. Tapos, gano'n na naman ako. Tapos, focus na naman ako. Tapos, di ako lumalagpas sa parang tatlong words. Para makakalimutan ko na agad. 7 times kong inulit-ulit yung kanta bago mag-kick in yung focus ko. Yan yung parang detrimental na brain fog. Kasi minsan, pagka rin. Naulit-ulit mo na. Grabe, sobrang ako rin di ko ma-explain bakit gano'n. Parang, imagine mo, play, kinig. Wala, di ko napakinggan. Play ulit. Tapos, iba na nasa isip ko kasi. Iba na agad ko ba? Bakit? Teka lang. Pag nakikinig ka ba ng, halimbawa, sa sound trip ka, music, ano mas pinapakinggan mo? Yung lyrics or yung music piece mo? Kapag for enjoyment, mas more on the instrumentals. Malabo sa akin ng words. Sa totoo lang. Hindi ako mabilis makapick up ng instrumentals. Siguro mostly dahil sa fact na pinipidget kasi wala. Dahil sa fact na na-analyze ko siya. Yeah. Right? Yung feeling ko, yung pinaka-iconic na mulala moment ko is nabanggit na rin sa first episode to eh. Ayun yung isa sa mga canon event ko sa school. Yung nakatapak ako ng tae, di ba rin? Please. Pero, ilabas yan. Wala yan. Isa yun. Pero nga, isa yung mulala moment. Pero feeling ko, mulala myself na isa na akong embodiment of mulala eh. Parang naka-embed sa kaluluwa mo yung mulala. Lahat na ng mga mulala moments ko na-repress ko na ata. Kaya wala akong masyadong maalala. Parang yung mulala. Feeling ko ganyan eh, kaya hindi ko matandaan eh. Parang yung mulala sa ibang tao, parang normal everyday life ko sa akin, ganun ba? Si Troy ang embodiment ng pagiging hindi naman. Si Troy ang nagpapamulala sa akin. Sobrang chill. Alam mo kung bakit? Meron si Troy na ganito na kakausapin mo siya, di ba?
Hindi naman siya mulala talaga. Kumbaga yung, dahil sa kanya nagiging mulala ako, kasi ganito yun. May tinanong, pag tinatanong niyo siya, bigla siyang, ha? Gaganon siya. Tapos ako, bakit? Uy, sinasadya ko naman yun. Pero may time talaga na... Pang-asar pa yun. Parang, biyang haba na sinasabi mo. Tapos siya, Di ba nakakamulala? Di ba parang, uy, Nakakahawa yun. actually, hindi ka mo naniniwalang, mulala. I mean, yung sinasabi mong embodiment ka na mulala, kami na mulala sa mga tinuturo mo sa amin sa mga yun. technical stuff. Like, for example, about sa computer, Jude, gawin mo to, share screen, partida naka-share screen na, gawin mo to. Like, saglit lang, please. Speak English. Parang, Human language, please. please, hindi ako computer katulad mo. So, Ako talagang, yung nagbibigay mo lala. ika. Nakakahawa. Kaya, Mulala-inducing Mulala-inducing treatment yan si Troy. tinitignan ko yung timestamp natin. Kanina pa hindi nakasalita si Troy. So, parang, isip ko parang, itong mga to, Sorry na. mga mulala tong mga to. Baka wala na mulala. Hindi. Parang inisip ko, parang nagayabang si Troy. Parang, may kwento sila, mga mulala. Parang ganun. Parang, naman. Can't relate. Can't Hindi ako relate. namamulala. Lagi Hindi may dapat tayo brain. nasa episode na to. Parang Hindi ganun. para sa akin tong episode na to. Laging naka-dial up tone yung utak ko yun. Yung maingay. Mga moments na mga mga makakalimutin, ganun. Naghugas ka na, kalimutan mo tumaig. Ano daw? Naghugas ka na, kalimutan mo tumaig. Meron sa amin parang pamilya to ng as in pamilya kami, nakalimutan namin kung sino. Hindi necessarily nagsisisihan. Nagbukas kami ng tangke, tapos parang, hindi ko alam kung nagbakasyon lang kami sa Olongapo mga 1 or 2 days. Tapos, kalimutan namin yung tangke na nakabukas. So, bumuha sa bahay. Tapos, honestly, pare-parehas kaming hindi namin alam kung sino yung bukas. Nakalimutan namin lahat. So, parang, ayun, tumaas ang bill namin sa, Maynilad. Shout out, sana baba. Dahil, talagang, Maynilad, baka naman. Pirmahan nyo na kami, Maynilad, please. ayun, parang, may mga times ako na, makakalimutan. Tapos, ito pa, isang brain fog plus nakakalimutin. Meron akong time na, nakalimutan, bumaba na akong jeep. Tapos, nakalimutan ko yung phone ko. I mean, akala ko nakalimutan ko yung phone ko sa jeep. Tapos, sinabol ko yung jeep. Sabi ko, kuya, stop. Nakalimutan ko yung phone ko. Tapos, English, no? Talagang, eto Kuya, pa. stop. Stop. Kuya, stop. Ay, Kuya, stop the tas, jeep. Eto pa, yung uniform natin may bulsa dito, diba? Tapos dati, lagi ako naglalagay ng phone doon, hindi sa, Tapos, habang tumatakbo ako, inaalalayan ko yung cellphone ko. Baka malaglag. Sabi ko, kuya, Tapos, nung nag-stop na, doon ko lang na-realize na, oops, hawak ko yung cellphone ko. Tapos parang, slowly akong tumalikod. Oh my God. Talagang, isa yun sa, oh my gosh, talagang, Sana okay ka Nalalayan mo pa yung cellphone mo. kasi malalaglag yun pag tumakbo ka ng mabilis, di ba? Ay, nalalayan ko ba siya? Ayun. Baka kayo, may mga kwento kayo, mga nakalimutan nyo, tas disaster yung nangyari. Ako mostly sa, pag nagpe-prepare ng pagkain, di ba, tapos mo nang lutuin pagkain mo, nasa lalagyanan na, hindi pong pupunta ka sa kwarto mo, dala mo lang pagkain mo, tapos yung tubigan mo, naiwan mo sa kusina. Tapos pag bumalik ka ng kusina, syempre hawak-hawak mo yung kainan mo, di ba? Ilalapag mo siya, kunin mo yung inuminan mo, tapos babalik ka sa kwarto. Nakalimutan mo naman yung pagkain mo. Ayos. Balik ka na. Tsaka sa cellphone, yung hawak-hawak mo yung cellphone mo, tapos kakapa mo yung bulsa mo na isang kamay mo.
Papanik ka. Gago na sa yung cellphone ko. Yan ako dati dito. sa salamin. Madalas ako sa salamin ganyan. Sa yung salamin ko, pero so, hindi ko alam, ba't yun. Andito pala, no? Speaking of salamin, multiple times nagkaroon ng sira yung salamin ko. Feeling ko yun yung tumali sa kanya eh. Kasi pag nasa gig, yung gig talaga underground. Iniisip ko lagi na kapag kailangan nag-mosh ako, parang yung magulo sa Mosh pit nag-mosh pit. Tatanggalin ko yung salamin ko, ibibigay ko sa Pero dahil parang sobrang na ako sa fact na may salamin ako, parang hindi ko na siya, parang wala lang siya sa utak mo. Kasi lagi kami salamin. Laging nadadali yung salamin ko na pag nag-mosh pit lang mahulog. So ako naman si Dapa, kagaroon ako. Tapos mamaya, nasisipat-sipat na ako, ilang beses ako nasipa. Tapos alam mo yun, nababalik, ganun yung hinge dito. Nababalik. 3 beses nangyari sa akin yun. Yung na-overbend yung kabila. By the second time, parang isipin, hindi ko na ulitin. Yung first time talaga honest mistake. Bago pa lang ako may salamin nun. Pa lang parang 2-3 months, ganun. So, parang by the second time, isipin, hindi ko na maulit. Much fit, tanggal ng muna to, tatabi ko sa kung saan. Pero somehow na ulit pa rin 2 beses. #Troy again, can't relate kasi si Lasik Boy. Wala na ako salamin. Pero may storya din ako ganyan yung nakalimutan ko. Kaya dati kasi, ugali ko kung saan ko nilalapag yung salamin ko dati. Yung one time, bago lang kasi isang salamin, parang 1 week pa lang siyang bago. Nilagay ko siya sa upuan. Alam mo naman, pag anong nangyayari pag nasa upuan nilalagay, makakalimutan mo. Maupuan mo siya. Ayun yung pinakaayaw ko nangyari sa akin sa salamin ko kasi bago pa lang yun eh. Sayang. Pagka na-realize, salamin ko, naupuan ko. Tingnan ko. Pares yung kay Kuya Pops, yung hinge niya, hindi na siya ganun ka-stable. Ang sakit. Titignan ko. Gabi. Hindi na wala na. Gumagano'n na siya. Oh my God. Ang niya na eh. Ang luwag na. Oh my God. Ito medyo tangent lang. Meron akong kwentong salamin eh. Kasi dati meron akong salamin na titanium yung frame. So, flexible siya. As in, itong part na to, natutupi yan na gano'n, natutupi siyang gano'n. Tapos lagi ko, nung elementary pa ako nun pinagyayabang ko lagi sa mga kaklase ko yun. Angos ito, gano'n. Hanggang sa meron ako isang kaklase na angos yan patry nga. Tapos pag gano'n niya, sira niya. Ayan na, wala niyabang mo na gano'n eh. Yun talaga. Pagdating talaga sa salamin yun nga, meron din yung kwento kay David, di ba, yung dati, yung sa Psych Stats, yung iniram ko yung salamin. Parang feeling ko yung unang meaningful interaction ko kay Troy na magkatabi kami sa statistics noon. Grabe, kaya feeling ko, di talaga ako pwede salamin. Kaya yung sinasabi sa akin, mag-contact lens ka, Troy. Ayoko kasi baka mamulala moment. Di ko alam. Makakatulog ako, may contact lens ako. Ako feeling ko ganyan din. Kaya ako nagpa-contact lens. Para sa akin. Ako never ko naisip mag-contacts. Kasi nakita ko yung sa babae. Yung nagtataka siya ba't nawawala yung mga contact lens. Ay, oo. Yung sa mata? Panood ko yun. Parang Jamie, pull it up. Tapos, yung kinuha sa kanya, parang 27 nakastock na ganun. Nandito nakatago. Grabe, napanood ko yun. She's scary, cuz. Wala ba tayong dito, Jamie? Jamie, pull that up. Get that video, pull that up. Pakita lang. Oh my God. Wala ba tayong ganun dito? Wala pa. Susunod, may ganun. Kailangan namin ng... Wait, pull up that video, guys. Pull up that video. Di pa tayo ganun ka-sophisticated sa Jamie. Malay mo, next time. Next time, meron na tayo yan. May naalala na ako mulala moments. Tayong 4 yan eh. Tinamay mo pa din kami. Collective mulala. Gusto ko to. Tinamay mo pa din kami. Hindi, pero ako naman yung mulala this time. Naalala niyo yung naghihintay tayo ng jeep ba yun? Para pauwi, galing tayo sa OJT natin. Pagdating talaga sa calculation ng mulala ko, kayong tatlo, ina-explain nyo na sa akin yung calculations. Pero ako, Pagod ka na kasi nun, Troy. Yun ba yung
mamaya babayaran mo siya ng physical Oo, na 20. oo. Yung mga, naalala ko parang first time ata na bad trip na si David sa akin noon, nakita ko siya. Kasi nga, ganyan. Parang ganito lang yan, Troy. Sasaluhin kita ngayon, sasaluhin mo ako pa uwi. Mahina talaga ako. Understandable. Oras sa numero. Numero. Talagang, dahil At saka ako ano si eh. utak ko. At saka pagod na tayo nun eh. Tama. Buong araw eh. Tsaka Pero aga ba't kayo nakakapag-calculate? Kayo, maga kayong gumigising. Ganun talaga kami ni David, gaman kami sa pera, so... Usapang pera. Okay. Understandable. Usapang Pag pera, ano? Talagang... Di ka pwedeng, Di ka pwedeng kumontra sa calculations. Ako sa pag calculation, nasa isip ko lang, monkey. Ganun lang. Monkey. Count stones. Monkey brain. To be fair, ako din most of the time, except pag involve pera. Kaya, yung mga yan, Pag dami ibang ko bagay, I natutunan. sleep. Pagdating siguro, Pera. pagdating kasi talaga sa pera, parang malaki yung no? Malaki yung... May ano kasi, may consequences pag nagkamali ka. pag nagkamali ka, talagang nakakatawa. Tsaka nung time na yun, OJT natin yun. So, alam mo yun. Gipit tayo pare-parehas. So parang Pero yung consequence na yun, sobrang liit lang ng margin ng like for example, pumasahe lang ang pag-aawahin pa natin. Anyways, kwento natin yan sa mga ibang podcast pa. Anyways, excited ako makwento. Sa Pampanga, yeah. OJT arc. Speaking of, sa OJT in general to, sa lahat to, parang how are you at school? Mga ganun. Parang, paano kayo gumalaw sa school? I mean, brief lang, mga ilang, pasada lang. Like, for example ako, mga elementary, ako yung tipong batang wala talaga akong pake. High school medyo nararamdaman ko na medyo competitive na parang alam mo yun, medyo nagagalit na yung nanay ko na may line of 7 ka, ganyan. Pero mga elementary wala eh. Mga 4th year medyo na ako na. 4th year high school medyo talagang Cool ka na. Hindi naman sa cool. Nagsusunog na talaga ako ng kilay. Kasi talagang puspusan. Nag-top 4 nga pala ako once nung Nice. 4th year ako. Shout out sa mga high school classmates ko dyan. Ayun, parang tagito. Talagang ko siya. Parang tinutukan ko. Tapos, nung transition to college, eto kasi, medyo sa akin. Mag-isa lang kasi ako ng college. Mag-isang galing Gordon Heights na enrollee. So, parang di ko tinanong, anong course mo, ganyan. So, as in, mag-isa lang talaga ako. So, nag-transition ako ng parang mahiyain. Talagang mahiyain. So, parang mahirap para sa akin in terms of studying, mahirap sa akin talaga yung transition. As in, very Different. Mahirap siya sa oras, hahanapin ko talaga yung style ng studying ko. Ay, umiiyak. Literal na umiiyak ako nung college tayo. Talagang ngayon. So, ayun. Yun lang, brief lang. Mga ganun lang. Go kayo, Pobs. Ano specifically on school? From elementary? Yung mga lang. Ang masasabi ko, ang isang very, very general parking thing ay tawad ako sa requirements. Bumabawi ako sa mga quizzes and stuff. Yun, napatunayan ko hindi ako mangmang nung elementary ako nung bragging moments na naman to, insert taps. Madalas ako nagyayabang na hindi ko intentional. Pero mayabang din naman talaga ako. Sige. From grade 2 to grade 6, placer ako ng science quiz bee sa Little Angel. And pumunod nga pala ako na gano'n. Pero, pagdating sa mga requirements, hanggang high school ko, pero college kasi parang kailangan ko magturo eh. So, sama ko kailangan magpasa. Hindi ako gumagawa ng outputs, ng projects, gano'n.
somehow pumapasa ako. Parang ganun. Na parang napatunayan ko na, but actually, napano pa nga ako nun. Alam, syempre, pag college ka, pag high school ka, parang may ano ka na, ba't ako ganito? Doon na papasok yung ano, may parang self-reflection mo na, hindi naman ako, nakakabawi naman ako sa mga quizzes, pero ba't alam ko naman na tama. Ay, alam ko naman na mali na hindi gumawa ng outputs. Ba't di ako gumagawa ng outputs? Parang ganun. Ayun, kung saan, tapos pagdating sa college naman, 3 beses ako nag-shift kasi hindi nagsisink in sa akin yung mga ginagawa ko. Diba? Ganun. So parang it's more of long-term goals. Hindi ako good sa long-term goals as in. So parang short-term, parang ayun, pag kunyari, siguro homework, gagawa homework kasi papasok makadabukasan madali na. Pero projects, kasi yung parang, lalo na kapag science, alam, kung on the off chance na mapapanood ng chemistry teacher ko itong nung high school, kaya po ako. Kasi ang namin, Parang project namin. gagawa kaming wine. So, matagal na process yun. Parang na-stick na, parang na wine. Dapat yung fermentation at least a month. So, pero ngayon sa bahay, Tinransfer mo. Oo, tapos dinailan ko lang konti para hindi sobrang sarap. Tapos yung pinasa ko. Pero kids, hindi ko na-encourage na. Okay, mandaya. Maging mabuti kayong mga... Ano lang yan, desperate measures. Yeah. Bait kasi ako yung bata ako Feeling ko, ito si Troy, parang... Studious, no? Talagang, Mukha lang, pero deep inside, mulala nga talaga ako. Ewan ko, kasi nung bata ako, may mga ganyan. Siguro dahil lower section, kaya nagkaroon ng honor. Mas madaling mag-rank. Yung pool ng ng kalaban mo, mga competitors mo. Parang kang nadadrop sa lower level na lobby. Parang ganun. Kaya nung grade 1 ako, parang first honor, ganyan. Kasi na-realize ko parang yung section na to, di naman siya yung competitive students talaga. Kaya pagdating ko sa grade 2, doon ka na-realize, oh no! Doon pala, na-realize na may mas matatalino pa pala sa akin. Pumasok ako ng grade 2. Grabe, sobrang competitive. Akalaan nyo, na-realize ko kung gaano, na-realize ko parang bobo ko pala. Grade 2 na sobrang competitive. Damn. Mga section 1 kasi ganyan eh. Tapos yung grade 3 naging section 2 na ako. Pero nung time na yun parang hindi na ako masyado nagpe-pay attention. Hindi na ako naging competitive. Until nung naging high school ako, dun na ako naging mas competitive talaga sa studies kasi yung mga pinsan ko kasi talagang hindi ko na naranasan yun dati. Pag may exam, hindi ako mag-review. So talaga hindi ka magbabasa ng notes. Pero sila, nung high school ako, kasama ko kasi sila sa isang school, which is yung Little Angel. Then, na-push din akong mag-review yung pinsan ko. Then, sabi ako, mag-review ka, ganyan. Which is, ginawa ko nga. Pero, at the long run, na-appreciate ko naman kasi tinan mo, kung siguro pabaya ako dati, baka nasa, kung saan ako. Pero yeah, yung mas extreme ako tawag doon, mas naging competitive ako pagdating nung second year, third year. Kasi second year, nalipat na naman ako sa lowers. Na -1 na naman ako ng section. So, parang yung pride ko dati, ayoko. Hindi pwede to. Saka yung mga friends ko nasa section 1, tas ako lang yung nalipat sa section 2. Sabi ko, hindi na pwede. Talagang mag-aaral na ako this year sa second year. Which is, okay naman. Nag-result naman. Top 1. Top 1 palagi. Every periodical, ayun yung tawag, di ba? Yung parang hati. Laging binabanggit, top 1. Pero yung time na hindi ko feel kasi, feeling ko section 2 ganun. Parang I want something more. So yun, nung third year nga. Actually, nung third year, hindi ako nalipat sa section 1 kahit pasok ako sa average. So, ginawa ko nun, no.
palipat ako section 1 for some reason. Kasi gusto ko talaga section 1 yan. Doon yung mga kaibigan ko. Self-proclaimed section 1 ako. Sir, section 1 ako. Ang ginagawa ko dito, sir. Ginagawa ko kasama tong mga to. Section 1 ako. Yung mga kasama ko kasi sa section 2, mga parang alam niyo na, Little Angel, section 2. Ano kayo? Kung natatandaan niyo pa. Oy, pero mga yan, mga naging tropa ko yan. Ayoko sa labi na to, sir. Pero Patakala Jex. Labi, no? Patakala Tantan. mga shoot pa yung character ko nun. Kaya nung Pangit matchmaking dito. pagdating nung college talaga, yan yung balance na aral. Tapos yung second half ng years namin, third year, fourth year pa kasi, chill na lang tayo dyan. Oh my God. Iupo na lang natin, no? Bahala Actually, na. parang third year yung pinaka-stressful para sa akin. Yeah. Third year nang. College. Bakit? Abnormal psych. Yun yung sobrang daming major. By the way, Mhm. kaya nga pala ako isa sa tagita? Third year ka, David? Third year. Doon tayo masyadong Compared sa second year, Compared sa second year. I mean, stressful din yung second year. Stressful din yung second year. Pero, kung side to side silang comparison, mas na-stress ako ng third year. Nasa third year yung pinakamababa kong subject. First year, second year, parang doon ako talaga umiyak kasi parang inisip ko, tama ba na nag-psych ako? Parang, dapat Nasa adjustment ka pa kasi dapat sundalo ako dapat dapat marines ako ganun oo. Wrong lobby ka ulit. Oo, talagang literal na Wrong lobby ka. Tapos, nagkaroon ng time na, yun nga, abspsych. Tapos parang, hinanap ko talaga yung style ng studying ko, which is, kailangan ko magkaroon ng study buddy, which is maraming salamat, David. Talagang, nagchichismisan lang kami. Alam mo ba, si ganto. Perfecto. Perfecto section siya. Ito yung padaling araw, nagiging perfecto kami dito. Talagang, alam mo ba kanina, baho ni ganto, ganyan. Tapos, nakita mo si parang ka mo kanina. Kita ko nga tinignan ko yung papel niya, walang sagot ganun. Hindi kami talaga nag-review ni David. Pero anyways, kidding aside, pag nag-review kami ni David tagito, ang ginagawa ko, kasi yung learning style ko is, more on pakikinig talaga. Hindi ako yung mga katulad ng iba, susulat ko para matutunan ko, matandaan ko. Kung ano talaga yung sinabi sa akin, talagang you have to instruct me paano ako pupunta dun. Tapos gagawin ko yun, dun ako mag-make way kung anong kaya ko. Parang, samahan mo ako dun. Papakita ko sa'yo, kaya ko yan. Which is talagang, nag-benefit kaming dalawa ni David kasi, magkakaroon kami ng time na sa sobrang bilis ko magbasa, walang pumasok sa akin, tapos sasabihin ko, David, pabasa nga sa akin to. Literal, naggaganon ako sa kanya. Tapos siya, ulitin niya yun. Tapos parang sabi niya, hindi ko to nabasa. Tapos parang, ako napadaanan ko lang pero wala ko naintindihan. So parang, alam mo yun, nag-Voltes 5 kami talagang... Nagka-complement yung learning style namin. Talagang isang malaking... Win-win situation, no? Win-win. Kasi, sabi nga ni Jude, siya gusto niyang tinuturuan or, alam mo yun, may pinapakinggan siya. Ako naman, gusto kong nagtuturo. Mas natatandaan... Nagko-complement yung... Mas natatandaan ko yung specific na subject pag ina-explain ko siya sa kung kanino man dyan. Yan. Lakas nun. Grabe. Kaya hindi ko sa sinabi mo na nahirapan ka ng abspsych kasi parang what? Abspsych? Mas nahirapan pa ako sa psychomet. Hindi sa abspsych. Okay. Abspsych mahirap din pero psychomet yung mas madugo para sa akin. Anyways, na sidetrack na tayo sa go kay Babs. Feeling ko kung alin ako sa dalawang dyan, kung Jude o David ako. Mas more on Jude ako kasi nag-engineering ako Nag-isang semester ako ng engineering
hirap ako sa drawing, engineering drawing. Mahirap kasi talaga eh. Pero nagkaroon ako ng kasama na parang napakita niya. Tapos doon ko nalaman na kapag gagawin ko siya, kahit mali, mas magigets ko siya. Kasi kahit explain mo sa akin ng mga bagay, minsan hindi ko magigets eh. Kahit anong ilang salita yung sasabihin mo. Kailangan gawin mo siya talaga. For on doing ako. Kapag nagawa ko na siya, hindi ko lang ngayon papakita mo example. Kunyari, ginawa ko siya, pinakita mo nun sa akin. Tapos, wala akong gagawin. Hindi magre-retain sa utak ko. Kailangan ko siyang, kailangan ko magawa. Siguro, side kwento. Kasi, meron kaming, ni-repair ni Papa ko yung automatic washing machine namin. Marami kang pipindutin dun eh. Maraming buttons yun eh, kasi program yun eh. May wash na siya, may rinse, may ganito. Ilang beses ko pina-explain sa nanay ko kung paano gamitin. Hindi ko lang sa utak ko. Tapos nung makakapipindot. Para alam ko, Tapos yun, parang isang rundown lang. Nakuha ko na agad kung paano siya gamitin. So, more on, anong tawag doon? Anong klaseng learner ko? Parang siguro learning by doing. In school din. Gano'n ako. Nasiset mo yung patterns mo kaya, Pubs. Pattern recognition. Yeah. Hindi mo siya totally na-observe pero na yung patterns gets mo. Siguro sa mga laro, mga gano'n sa akin po na pag may tinuturo kayo, minsan ang bagal ko magets. Ewan ko, naaral niyo ba sa akin to? Yung madalas ako magtanong, paano gawin yun? Nagigets mo naman kaagad. Kasi ginagawa ko siya. I get it. Pala si Judy, madalas siya nagtuturo sa akin, paano ba to? Tapos kapag hindi ko ito ginagawa, tatanungin ko ulit si Judy ba? Parang hanggat hindi ko siya nagagawa. Tapos kapag nakita ko ginawa ko, tapos ginawa ko, okay, ganito lang pala. Yun lang pa. Mabilis lang. Which is, siguro yung feeling ko yung learning style. Kahit sa school, kaya ang laking mga practical things na kapagawa sa'yo. Parang, ano tawag? Hands-on. Hands-on. Mas better sa akin yun. Ako same. Less brain fog. Kasi, meron kang papag-focus ng utak mo. May gagawin. Which is kapag in-explain mo sa akin, may mga times na yung utak ko, hindi ko na alam kung nasaan. Kapag ginawa ko, yun. Hands-on. Mas, less. Tapos in the end, marirealize mo ano yung, diba? Diyan mo na lang yung process of learning. Mas prefer ko yung ganun. Try ko muna tapos in the end, kaya pala. Yung moment. Gusto ko. Yeah. Well, baka nagtataka tong mga viewers natin, but natin, Guinness si Kuya Pubs. Tapos ito yung topic na napili ko para sa kanya. Akala ko dahil mukhang mulala si Pubs kaya ito. Grabe. Ito pocket trip spirited siya dyan. Nasensyahan niya ako. I'm so sorry. Siguro kasi madalas ko na-encounter si Kuya Pubs, lalo na kapag naglalaro kami. Tapos, ang napaka-humble niyang tao. Tapos parang, dumadating ang balakoy. Dumadating sa time na I'm sorry guys, ang tag dito, midterm ka dun parang mulala na ako. Namumulala na naman ako or something. Na-overwhelm ako. Parang ganun or parang for me, tapos meron ka pa kapag kunyari yung iba pag nagkakamali, parang, skill issue. Pag si Kuya Pubs magko-comment, part of the game. Parang, learning curve. Napaka-positive, no? Yeah, napaka-positive. Parang tayo, negative. Pero man to si David, sabi ko pumunta sa kaliwa sabi ko. Ito na naman. Bakit? Gawa ganun. Wala kwentang kausap pero pag siguro kaya ko siya napili para kay Kuya Pubs kasi ko yung sinabi ni nag-search talaga ako pero matagal ko na siyang alam. Sinabi ni Socrates na parang Socrates? Socrates. For of consistency. Parang sinabi niya, I'm the wisest man alive for I know one thing that is I know nothing. So parang wala akong alam. Parang alam mo yun, knowing na si Kuya Pubs is very welcoming sa knowledge or very welcoming siya sa mga
mga tinuturo sa Mishaps. kanya. Tapos, yeah. Mishaps. Tapos, Yeah, ang mishaps. admitting niya, tapos parang, ako kasi, baka napansin niyo na to sa akin, kapag nagkakamali ako, hindi ako magsasalita. Oo. Hindi ako magsasalita. Hindi ako mag-argue na, tama ako. Pero hindi ako magsasalita. I'll admit, yun na yung time na mag-admit na ako na parang, okay. Hinihintay ko na lang sabihin niya na, oops, nagkamali ka, Jude. Parang, ayan. Bawal yan. Ako, which is, ang kabaliktaran ni Kuya Pab, so parang, sorry guys, parang, ang sarap magkalaro na ganun. Parang, ayun lang, kaya ko lang siya napiling topic siguro, So, ayun, parang, may mga ano pa ba kayo? May mga, Ren, how were you at school? Na tayo, na side track tayo. School, well, nung LM High School, ewan ko, dumaan lang yun sa akin eh. kasi yung LM, lipat-lipat kasi ako ng school. So, tsaka nanggaling kasi ako sa family na mahigpit sa grades. So, kung bata ka pa lang, sobrang higpit na nila sa grades. Pagdating mo ng later years in life, wala ka nang pakialam sa grades. Parang, gusto ko na lang mag-experience, ayoko na makulong. Kumbaga, sa bahay kulong ako, sa school doon ako free na gawin yung mga trip ko. Ganun. Pero nakikip ko pa rin yung grades kasi syempre kailangan ko pa rin mag-keep ng appearances ko sa grades. Kasi high school, doon naman ng high school. Nung LM talaga, medyo hirap ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kailangan ko ng grades or mag-enjoy ako. Kasi mga friends ko, puta, nagbabatuhan ng buhangin. Nag-enjoy lang sila. Tapos, ako, kinakabahan ako kasi, madudumihan ako, mapapagalitan na naman ako. Bagsak na naman ako sa ganito. So, nung pagdating ko ng high school, wala na akong pakialam sa grades. Actually, sabi ko pa nga naging paniniwala ako sa grades nun. Isipin mo, pag ikaw ang lowest top, wala kang kaagaw. Diba? Kasi pag top 1 ka, lagi kang pinipilit habulin eh. Kasi sobrang competitive. Kasi nung nag-college ako, nang high school ako, sa St. Joe, so sobrang competitive nung mga tao doon. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, pag ang lagi kong iniisip, pag sa top 1 ka, lagi kang may kaagaw. Ayoko na may kaagaw kasi gusto ko lahat friends ko eh. Doon ako sa last stop ngayon para wala akong kaagaw, di ba? Parang parang, may nakita ko meme na ganyan eh. Parang 75 lang yung passing, anong gagawin ko sa sobra? Yeah. Para saan? Ngayon, pagdating ko naman ng college, kasi nung high school, meron akong narinig na lower year siya. Tapos yung family niya, talagang high achievers, lalo na yung ate niya. Pero siya, kasi naging friend ko rin yun eh. Sobrang kwela niya. Ang dami niyang opportunities na pwede siya mag-SSC sa St. Joe. Kasi SSC sa St. Joe, sobrang brilliant minds. Lahat na lumalabas ng SSC St. Joe, brilliant minds. Ba't di ako joke lang. Boyd, may ganun din naman sa school namin, no? Ngayon, may opportunity siyang mag-SSC sa St. Joe. Kaso ang galing, nag-career move siya. Bakit ako makikipag-compete sa mga sobrang tatalino kung pwede naman ako mag-section 1 ng BEC, ng basic education. Nag-smurf siya. Bakit ako makikipag-compete sa kanila kung pwede naman ako mag-chill lang dito ng top 1 ako all the time. Nakaupo lang ako. Smurf moment. So, is it rewarding though? Is it still rewarding sa kanya? Parang, I guess. Top 1 pa rin. Alam mo ba, sobrang, isipin mo, sino lagi na sa likod ng, sino usually lagi na sa likod ng classroom? Sino usually? Yung mga makukulit, yung mga hindi masyado nakikinig. Wait lang. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Lagi ako nasa likod kasi malaki ako, sir. Malaki na. Lagi ako nasa likod kasi Pablo apelido ko eh. Letter P. ako matangkad, sasabihin. Ako nasa harap pero makulit. Kasi pinipili ng mga estudyanteng nasa harapan sila. Information sila. Una sila sa information niya.
So usually, tapos one time napalakad ako sa room nila. Kasi room nila sa likod lang namin Palakad ako sa room nila. Ito ba yung tapod? Yung ba't nasa likod? Tapos nakikita ko siya, nangungulit lang. Siyempre may teacher sa harap, nangungulit lang siya. Literally smurfing. Oo. Hey. Tapos, narinig ko, nung graduate sila yung mga kapatid ko, siya yung kung niya, yung parang, anong pang tawag nila? Valedictorian nila. Isipin mo, nakaupo sa likod, nangungulit lang sa teacher, tapos valedictorian. Ang galing nung career move niya. Grabing smart. Ang galing nung career move niya. Ngayon, simula nung papasok ako ng college, meron akong idea na ganun. Sabi ko, fuck this shit. Ayoko na. Kumbaga, ang buong college ko, feel, hindi understand. Feel. Yeah. Lahat ng gusto ko ma-experience ng college, in-experience ko. Yung bumagsak, yung mga bagay na undesirable. Parang, going through fire. Parang hindi ako masyado magfo-focus sa studies. Papabayaan ko lang lahat. Sobrang carefree. Enjoy lang ako. Yeah. Kasi, either way, sooner or later, lulusot din ako sa graduation. Parang ganun na lang. Parang ganun. Kaya nung pagdating ng college, pansin nyo nung college, late. My shit, man, late. Takot nyo ako sa late. Kumbaga parang hindi ko na siya masyadong binigyan ng importance. Though, syempre kasi may nagpapaaral sa akin. Kumbaga, I have to keep appearances naman dun sa mga nagpapaaral sa akin. Mini-make sure ko na naaabot ko yung bare minimum nung kailangan ko. Then rest, enjoy. Di bali na. 75 nga lang yung kailangan mo na gagawin mo sa sobra. And then, kasi pag uno lang ang grades mo, isa lang. Kung 3, tatlo yun, sir. Mas maraming 3 sa uno. Mas maraming 5. Pero actually, third year ang nagme-make sense na lahat sa akin. So kung sa inyo medyo stressful yun, sa akin dun nag-make sense lahat. Parang yung learning ko sobrang delayed kasi third year ko naintindihan lahat ng mga pinag-aralan natin. Kasi third year lang din yung unang beses kong pumasa kay Ma'am Cabrera. Shoutout kay Ma'am Cabrera, Yes, nandito na Ma'am kami. Cabrera. Hello! We love you. Kahit di mo ako naging estudyante, ma'am. Hi, ma'am. Ako dun, yun yung unang beses kong pumasa sa kanya. Sipin mo, for 2 years, 3 sems. Lahat ng papel ko sa kanya pulang-pula. As in, pulang-pula. Tapos nung pagdating ng third year, nakalusot ako one time. Ang sarap. Yung gusto mo ipalaminate, di ba? Nakalaminate yun actually. Nakalaminate. Nandito. Diyan, dala mo? Oh my God. Pinalaminate ko yun kasi yun yung isa. Proudest mga, moment yun eh. Talagang... Canon event. Kailangan ma-commemorate. Yun yung yung pwede mo nang patutuin. Yung sa Rocky Balboa, yung grabe yun. Isa yun sa mga pinaka-triumphant kong day. Pero hindi ako nag-enjoy ng sobrang. Parang stoic pa rin. Parang, yung alam mo yung, baby, don't hurt me. Ganon. Don't hurt me. So, yun. Isa yun sa sa school, yun, hindi lang ako masyado nag-focus ng sobra kasi sabi ko, I'm just gonna get knowledge and experience here. Kasi, naintindihan ko rin, after ng school, real life, ano yung babaunin mo? Hindi lang every time buong buhay mo naka-school ka. I mean, so, yun. Kaya nung... I think di naman siya, pero, I mean, wag natin i-discredit. I mean, sa atin lang siguro yun. Marami kasing tao talagang hinasel nila yung way nila. Buhay para nila. Kung anong meron sila. I mean, tayo, medyo, alam mo naman, ang saying natin is, okay, hinahandicap natin yung mga sarili natin kasi, parang sinasabi na, what more kung nag-aral pa ako, ganun. Parang, alam mo yan. Anyways, hello, Kuya Pabs. What's up?
So, before we end this, tapos na. Before we end this, may mga, siguro 2 questions pa ako kay Kepabs. How are your creative processes? Like, nasa topic pa rin naman tayo ng parang brain functions, no? Paano ka nag-work usually? Like, ano yung mga ritual na dami. Mga kinakain mo, gano'n. Alam mo yan, parang, like for me, talagang ang pinaka creative processing ko is like, ngayon like, nagko-formulate ako ng mga bagay-bagay, mga 5 a.m. to 7 a.m. Mga hindi pa ako natutulog, ganun. Parang kumbaga sa gas ng sasakyan, bago ka antokin, gamitin mo na yung huling kilometro ng gas mo, ganun. Bago ka mag-shutdown, ganun. So, parang mga ganun. Parang, yung mga, mga ritual mo, ganun. Mga ginagawa ng isang henyong Pablo, ganun. Sabi na ako sa henyo. Nagkulumihadan ako. Ganyan parating nyo sa akin, guys. Kasi tinalo mo kami sa Christmas. Strive kong mas maging tanga. Christmas Carol. Kasi ayoko nakita. Talaga. Go stupid, go crazy. Ano pa? Mostly naman ako sa creative process. So, yun nga, ang trabaho ko is musician. Sa current work. Ang mostly na process ko, work process, is masyadong creative. Kasi meron nga akong song, kumbaga, na kailangan kong sundan kung paano siya tumatakbo. So, in terms of getting ready, shucks, ang hirap nito. So, madalas ako mag-dysfunction. So, may nakita akong video na parang kailangan sa akin merong sense of urgency. So, paano ba? Meron siya pinakitang calendar. Tapos, kunyari, itong calendar na to, meron kang target dates, parang every week. Sabihin natin, sa first, excuse me, sa first target date mo na kailangan may matapos ka, parang sabihin natin 5th day of the month. So, parang nung 1, 2, 3, 4, nagtatrabaho ka nun. Tapos parang, kaya ko naman pala eh. So, parang yung the next day, kunyari, 10th day of the month. So, parang 3 days na lang, and onwards, 15, parang 2 days na lang. Ang mangyayari doon, hindi siya laging gumagana. Ganun na yung nangyayari sa akin ngayon. Na, parang, dahil mabilis akong mag-aral ng kanta, mabilis akong makapick up, mas nagiging complacent na ako, which is yun yung nilalabanan ko ngayon. Ang ginagawa ko, hindi na papasok yung practice. Kailangan at least one song a day, siguro. May madaanan ako kahit kanta or kanta or kasi kumakanta ng gitara. Yun. Ano pa ba? Gusto ko napapaisip ako ng mga ritual ko eh. Siguro hindi naman ritual, more on lang. Or yung mga stupid yung mga rules. Yung mga ganun, yung mga parang ways na napapansin mong mas nakakapag labas ka ng something ganun. Yan. Tama. Doon tayo. Kapag day off ko talaga. Hindi ako gumagawa ng related. Kasi lalo na kami, parang kailangan namin mag-practice kahit siguro parang jam with myself yun. Pero napapansin ko na sa sarili ko na kapag araw ng pahinga, hindi ko mapwersa yun sa kumala. Yun nga, parang sinasabi na discipline over motivation. Pero paano kapag yung mismong parang code sa utak mo na nagsasabi sa'yo yung gumalaw, ayaw talagang gumalaw ng araw na napipilit mo. So parang, kasi overtime na mas pinipilit ko yung sarili ko na magtrabaho ng trabaho sila kailangan. Na siya, parang gets mo, nadi-deplete yung resources. Parang gano'n, gets mo. Ngayon, ang dami kong tools, safeguards sa sarili ko na
kapag nakakaramdam ako ng burnout, okay, tigil muna. Sobrang ano ko ngayon eh, sobrang chill ko. Totoo lang. Kasi, siguro kung i-measure ko productivity ko, mas productive ako ngayon kaysa ng dating ano. Hirap akong mag-try, gano'n. Ngayon na hindi na ako nagtatry. mas marami akong nagagawa. Kaysa yung dati na sinasabi ko, yung sinasabi ko sa inyo na parang... mas maraming lumalabas na brilliance kapag hindi purasado. Yeah, art takes time talaga kasi. Ayun, so, isa sa pinakamalaking frustration ko ay hindi pa ako Nakakapag-what? Nakapaglabas ng kanta ko. Oh. Dami kong parang, I'm sitting on several songs. Let's say, 20 to 20. Kailangan abangan yan. Yun nga, speaking of creative process, hindi ko pa nahanap yung creative process ko when it comes to songmaking. Parang, wala pang gumagana as of now, parang, inaarang ko pa rin siya. Still on the learning process ng creative process. Pero yun, trying, na parang minsan upaan ko itong pantan ko. Unti-unti may nadagdag. Malay mo. Yeah. Ganun talaga yung yung parang ko kay Kuya Pabs. Actually, yung sa Christmas Carol nun. So, pasensya na, bubog ka talaga sa akin. Sige, let's talk kasi about that. Kumpiyansa tayo eh. Kumpiyansa kami nila David na parang, mananalo na naman kami talagang in a row. Parang, hello. Compose mo yan. Like carolings. Ito, may backstory to eh. Shout out, si Camille yung, kilala niya si Camille Masco. Siya yung president ng Arada. Tatampo na pala sila sa akin kasi sabi nila, active ko sa TG eh. Sa teatro. Active ko sa inyo ko na ako kasama. Parang gano'n. Kasi parang walang time sa kanila, parang di ba nag-argumento? Kasi yung sports fest, talagang wala akong involvement sa Mascom. Ang gusto ko lang mag-basketball. Natuloy basketball na. So parang, nung Christmas Carol, sabi nila gusto nila sumali. Sa ako naman, bilang gusto kong bumawi, sobrang gusto kong bumawi. Pwede. Station ID, yun naisip ko. Kasi Mascom ko eh. Yun yung pinaka-naisip ko na Actually, pa nga eh. Yung naisip ko pa na hindi pa yun. Parang gusto ko pa talaga yung background and everything. Tapos parang gahol na sa oras. So, sulat na lang ang kanta, parang ABS, parang GMA, yun. Tapos lahat kami kakanta. ABS, GMA. Actually, hindi ko goal nun manalo. So, totoo lang, ang goal ko nun makabawi sa Mascom. Kasi ito yung the best way I know how. Ito yung pinaka-the best na panlaban ko eh. Alam kong may may ibubuga ako sa music, sa songwriting eh. Ang utak ko, siya, lagi may tumutugtog, ganun. So, whatever comes up in the moment, parang doon ko ginamit. Okay, this works. So, parang, paano ko gagawin pang Pasko to? Ito, sa creative process. Siguro ito na yung parang sa sama-sama. So, yun, overall theme. Unahin ko yun. So, pang Pasko. Tapos, may pa nun may criteria pa nun na parang gusto nila is parang Paskong Pinoy. Tama ba? I remember correctly. So yun yung pinasok ko na parang I have to have an overall arcing thing kung sa ginagawa ko. Lalo na sa akin na parang laging all over the place yung utak. Kailangan ko ng isang bagay na mag-ground sa akin. Sa other things din, parang hindi lang naman sa music to eh, sa mga ginagawa ko rin, parang nag-e-edit ako ng photos, parang gano'n. Anong gusto ko mangyari dito? Yung 4S's ng gusto ko mangyari. Yun, so, which is, sa kanta nga na, gusto ko, Station ID, Paskong Pinoy, tapos, maging parang lively gano'n. Hindi siya more on, kasi yung holiness ng Christmas, gano'n. Oo. Actually, hindi ako nagpapasok masyado ng religious themes doon. Kasi nga parang ang gusto ko is how do you experience Christmas in the Philippines? Parang, so yun lumabas. So I'm glad na
na naging first place kami. Kahit paano, hindi ko talaga aim yun. Hindi ko ano. Kami Hindi ako nandun kami para clan. lumaban. Kami hindi. Bubog ko talaga sa yun. Kasi talagang isipin mo, para kaming big three ng, ng Miami Heat, Kuya Pabs. Nagbabasketball ka naman. Para kaming, nag-form kaming ng talagang kasi Awin yun eh. Kuya talaga kayo nun eh. Oo, talagang Coral kami. Powerhouse talaga. Oh, powerhouse talaga. Kasi nananalo na kami nila Ren, nila David, nila kasama si Nikki. Talagang kumakanta kami ng caroling nun. Tapos parang, okay, kumpiyansa kami. Mananalo tayo nito. Parang Tapos, Powerhouse to eh. Though hindi ko gusto manalo, pero syempre gusto ko rin naman na parang may maramdaman yung mga teammates. Ako personally, gusto ko lang tapos, pero bawi ka na sa kanila. Gusto ko magsaya, gusto ko silang bawian. Pero syempre, mas makakabawi ako sa kanila kung ipanalo ko sila. Parang, so parang naisip ko rin, lugi ako sa numbers game, hindi dami niya eh. Kung nag-coral ako nito, actually, una kong naisip ko coral, case, parang ganun agad kasi ilan lang kami. Tapos parang turo pa ako ng parts, tinakabad ako, natuturo pa ako sa teatro. Turo na ako dito, turo pa ako sa kabila. Yung mukha ko nun parang ano to? Ano nangyari? Ba't kumakanta yan? Si Kuya Pabs. Bawal yun Balik ka lang. Hindi dapat kasama yan eh. Hindi dapat kasama yan sa kalaban namin eh. Parang... Di ba dapat kampi namin yung Mascom? Oo. Hiniwalay kasi yung arts and legends. Nilaban sa amin yan. Parang nakakaiyak yung experience na yan. Talagang... Hindi, pero sa totoo lang, Hindi, no joke. Sabi mo lang yun kasi podcast namin to eh. Hindi, ito. Kasi sabi mo lang yun eh. Si David, kasama ko siya sa teatro. Parehas kami nagtuturo. Ngayon alam ko na si David yung pinaka nagtuturo sa inyo. Na-impress ako na kaya turuan ni David yung mga hindi talaga musically inclined. Tapos, ang ganda nga is, totoo lang na ako na parang pag ako nagturo, satisfied ako na ganito yung pinalabasan. Yun yung nasa isip ko. So, parang nung time na yun, kung nasa isip ko, manalo kami, parang no hard feelings. So, sobrang impressed ako sa inyo. Hindi tayo, as in, hindi naman nagsisunod din masyado ngayon. Dati lang. Siguro kung bubog pa rin sa'yo hanggang ngayon, ang masasabi ko na lang is, Good. Hindi. Silisyo, joke lang. Kung nanalaman kayo nung time na yun. Akala ko sasabihin mo, part of the game. Kung nanalaman kayo nung time na yun, sobrang wala akong sobrang okay sa akin. Kasi kahit ako na-impress ako sa sa ginawa nyo na. Na-impress ako kay David most of all. Kasi yun nga eh. Parang tandem kami pag nagtuturo kami. Parang first time ko siya nakita na nagturo na wala ako. Hindi naman sa inano ko siya magaling. Mas magaling si David sa akin sa choir. Tapos yung mga tinuruan niya pa is hindi mga kumakanta talaga. Tapos ang ganda ng kalabasan. Ang linis. Ayun. So, yeah. Kung nalaman kayo nun, deserve pa rin. Ayun lang siguro. If that Second makes you naman feel kami, better. Kuya Pabs. Talagang Kasi wala na closure. Wala na pa ibang kasama. May closure na ba kayo, Jude? May closure na actually, ba kayo? mararamdaman mo na lang yun sa ibang laro natin. Kunyari, hindi kita namatay ka, tapos hindi kita walang resto. Para sa ayun. Parang actually, dun ka parang, oh my gosh, ito na naman si Kuya Pabs. Talagang parang, isa kang malaking cheat code nung mga time na yun. Parang, isa kang weapon ng Mascom. Actually, napaka-fitting nung analogy mo na cheat code. Bakit? Ginusto ko yan. Dun sa choral na yun. Napaka-fitting ng analogy na cheat code. Kumbaga parang isipin mo barilan, tapos nagdala ka ng tangke, ganun. Parang ganun yung feeling. Nakaganon sa Kuya Pabs, tapos nakikita mo yung mga tipong naghamon lang ng suntukan, tapos yung kalaban mo may Iron Man suit. Hindi, naghamon ka ng suntukan, yung kasuntukan mo, nagtawag ng tatay, ganun. Yung background music. Yun yung weapon na hindi natin na-foresee. Oo, ayun. Yeah. Totoo lang, hindi talaga dapat isali nun. Inano lang ako ni Camille, at pinursuade niya lang ako. Huwag ka na mag-explain, ilang taon na yun, Kuya Pabs, bubog pa rin na. Nananaginip pa rin ako. Sige, sali ulit tayo, tapos tayo naman. Aral ulit tayo, tapos pili tayo ng isang course. Magpapasko.
Sabi pa ni Sir Egay, ang na-excite ako sabi ni Sir Egay, tara, parang nasabi na record daw namin. Sinabi niya sa mga yung mascom. Tapos wala naman nangyari. Sayang, yun lang yun ang panghinayang ko. Si Sayang. Sayang. Sir Egay, alam mo na. Sir Egay, alam mo na. Nakalimutan ko yung kanta. Ng Christmas. Anyways, to end this podcast, tong episode na to, maraming salamat kaya Pabs. Pero, salamat din. the way we end this is to have a takeaway, mga lessons and magbibigay ako ng mga ilang ways to focus or parang to get by kapag you're on a creative process, medyo nasa na-exhaust na yung utak mo. So, number 1, take a pause. Kung hindi mo kaya, katulad nga sinabi ni Kuya Pabs, hindi mo siya pipilitin. Like, hinga ka lang. Sa mga nanonood dyan, alam ko marami kayong araw-araw na battle na parang, oh my gosh, itong gagawin ko na to, lagi ko naman siya ginagawa, pero pagod na pagod ako, ganun. So, kung nag-struggle kayo, take a break. Habakit ka. Product placement na naman yan. Take a break talaga. As in, pause, analyze yung drink water, hydrate. Hydrate, yan. And, try again. Mag-CR ka, maghilamos, condition mo yung sarili mo kung in terms of mental block, pag na-mental block ka, actually kay Ren ko to nakuha. Pag na-overwhelm ka sa may mental block, try mong i-analyze yung sitwasyon. Try mong kausapin yung sarili mo na parang, okay, saglit lang, kaya ko to. Parang, alam mo yan, analyze mo. Lagi kong, pag nag-exam kami nila Ren, napapansin ko si Ren, hindi siya naman nangongopya ako, pero nakikita ko si Ren parang, talagang kinakausap niya talaga yung sarili niya. Like, sa kanya ko nakuha yung strategy na yun na, the way you, parang, analyze yung problem, or yung gagawin mo, kausapin mo talaga, himay-himayin mo, dun mo ma-digest yung kung ano mang dapat mong gawin. And, try to solve one problem at a time. Talagang ma-overwhelm ka eh. Madami kasi. Dagdag ko niya sa sinasabi mo. Para rin mas clear. Kasi pag one problem, anong problem? Isa sa mga ways din para maging clear ka din sa kung anong problem yung dapat mong unahin. Hanapin mo yung nasa harapan mo mismo. Yeah. Yung talagang nasa harapan mo. Kunwari, di pa pala ako nakakapag-toothbrush. Di pa ako makain. Ano ba yung nasa harapan mo? Kung nasa kusina ka, kumain ka muna. Pero kung nasa CR ka na, toothbrush ka na muna. Ganon. Try mo balot na rin. Kumain ka sa CR. Tapos, para mag-toothbrush ka sa kusina. Yeah. Anyways. Lastly, dagdag ko lang. Kakibat ng one at a time, okay, brain fog. Eto na. Nakalimutan ko sa ko. Legit. Ayun. Comes full circle na. Cut on cam. God, oh my God. Kakibat ng one at a time, parang legit. Oh God. Pabalikan ko mamaya. Baka, okay. Actually, lastly na yan. Kasi bibigyan na kita ng time ngayon. Okay. Ayun na. Ano ba? Ma-pressure ka daw. Ma-pressure ka. Pilitin mo yan. Nakasabi ko lang eh. Para makita nyo guys kung ano yung nasa utak ni Pabs, subscribe to our Patreon. Special content. Paid content na yung members only. Itong bigla eh. Ayun, madalas nangyari sa akin talaga. Hindi siya maiwasan. Pero the best, is wag kayo ma-frustrate pag nangyari to. Kasi babalik din naman sa inyo. Ayun, siguro, lastly, bukod dun, parang yun nga, part of the game. Kasi parang sa totoong buhay,
Next time may update na yan. Learning curve. Please patch. Ganun. Next patch, baka maayos na yung Next patch. random brain fog. Ganun. Kapag pag may mga nangyayari sa inyong ganyan, parang hindi nyo dapat, mas sineryoso nyo, mas detrimental. Siyempre, mga times talagang tayo, it will consume us. Pero, sa mga time na kaya mo namang parang mag-project muna, okay, gawin mo na to. Parang, kapag when may kasi ako, may tinatagong resources sa utak ko. Kasi ramdam ko talaga siyang nauubos. Kapag ramdam na para sa isang bagay na to, may resource ka na ulit. Go, do it. Ayun, tapos yun yung sabihin ko, naalala ko na, kakakibat ng one at a time, a little at a time, goes a long way. No. So, kung sa today, ito lang yung kaya mong gawin na to, sige, i-apply na natin sa trabaho. Kung nag-aaral ako ng kanta, tapos kaya ko lang talaga i-commit, ang kaya lang talaga ikupat na utak kong ngayong araw is isang verse. At least bukas, less one verse na ako. May verse ka na alam. Less one verse. Kasi chorus na yung from chorus na ako. Yun. It happens kapag nangyayari yan, ganun lang. One at a time, akibat nun, a little at a time goes on. Along doon. Yun, naalala ko rin. Thank you. Having small progress is better than no progress at all. Yes. Tama. Consistency. Yes. Lastly, ito siguro yung siguro sa akin, ask for help. Wag kang mahihiyang magtanong. Admit na hindi mo kaya. Admit na hindi mo kaya mag-isa. Kasi yun naman talaga rin yung parang the time na inadmit mo yung sarili mo na hindi mo alam lahat, hindi mo alam mas matututo ka, mas may ma-achieve ka, mas magkakaroon ng progress yung gagawin mo. Admit mo sa sarili mo. Like, I have to, talaga, very, siguro, hindi ko naman sinasabing nakagraduate ako dahil kay David, pero, talagang isang malaking tulong yun kasi, all my life, lagi kong kinakayang mag-isa. Yan, nagdramay, pero nung time na nag-aaral kami ng college, parang ang saya palang mag-aral. Ang saya mag-aral kasi may kasama ka. Tapos hindi ka mag-isa, ganun, hindi ka walang magko-correct sa'yo na hindi ka lalamangan na parang di alam ni Jude to, ganun. Parang ang saya lang magkaroon ng ganun. Yun nga lang, nung nag-review na kami, nasa ibang lugar siya. So, kailangan ko talagang kayanin mag-isa. So, ayun, ask for help. Admit mo talagang hindi mo kaya mag-isa. And, ang pinaka-takeaway nito, pwede kayo mag-add, tanggapin na may mga mulala moments talaga. It happens. Embrace it. Part of the game. Yeah. Embrace Learning it. curve. Ngayon, kung naka-encounter kayo ng mga mulala moments, always be kind. Huwag kayong masyadong judgmental na parang alam nyo naman lahat. Parang, di ikaw na. Hindi ka nagkakamali Parang, maging judgmental kayo pag close na kayo. Ganun. Karapatan ka tumawag. Pag tumulong ka, may karapatan kang tumawag. Ganun. Kaibigan namin siya. Pwede namin siya tawanan Keep educating. Tumulong sa mga taong hindi alam yung mga bagay na yun. Spread kindness. Yeah. Be receptive sa mga mulala, sa mga gustong matuto, sa mga mulala talaga yun. Be receptive kayo. Marunong kayong tumanggap ng mga matututunan nyo pa. Ayun. Yeah. Always welcome yung mga knowledge. Tapos, sleep, water, mga brain games, activity, libangan nyo yung sarili nyo. And, that's it! Maraming salamat Kuya Babs. Salamat din. Maraming salamat sa pagdala na sa kong natutunan sa akin sa sarili ko ngayon. Pero syempre sa sarili ko yun ko i-share sa inyo. Pag nag-subscribe kayo sa Patreon nila, ito ko sasabihin. Kailangan nila maka-unlock ng certain number of subscribers. Saka ko sasabihin yung mga takeaway ko ngayon. Support. Alright. Thank you guys. Isa na namang episode yung tinapos namin. Thank you Kuya Bob sa
special guest sa amin ngayon. Thank you. Sobrang in-anticipate namin itong pagsama mo sa amin. Thank you very much. Guys, sa mga nanood, maraming salamat. We appreciate you. Wala kami dito kung wala kayo. Thank you very much. Please, like, share, subscribe. Daming please, yung mga pinopost namin. Pag promise talaga, pag di kayo nag-like, share, subscribe, pupukpukin ko yung sarili ko ng bote. Jack lang. My point here is, thank you very much for watching. Like, share, subscribe, Spotify, YouTube, Instagram, X. Yan. Please. Thank you very much. Until the next time, guys. Wait lang. Just wait. Wait lamang. Wala mo nang gagalaw. Ngayon ko lang siya actually naisip. So, before we end, napaka on the spot nito, pero sana pakinggan. Kung magbibigay ka ng one song sa amin, kahit kalokohan yan kaya Pabs, one song, kanta ka please. Sample daw. Sample, tatanggapin namin yan. Isip, grabe. Brain fog. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes! Happy birthday! Woo! Ten. Happy birthday! Anyways, guys, maraming salamat sa inyong panonood din sa pakikinig. Maraming salamat. Thank you kaya Pabs. Peace! Salamat. Sa musika mo, Pablo. Bye-bye. Okay, guys. Bye! Okay.